Umabot ng halos 6 na oras ang delay ng biyahe ng roll-on, roll-off vessel mula Metro Manila hanggang Masbate sa Bicol. Ito ay dahil sa dami ng traffic na dinaanan mula sa Metro Manila at ilang probinsya. Alamin natin ngayon ang sitwasyon sa Masbate Post mula kay Jerry Galicia live. Jerry, kamusta yung sitwasyon sa mga pantalan dyan sa Masbate? Yes, Ray, sa ngayon nga ay dagsa pa rin ang dating ng mga pasaherong umaalis, partikular dito sa Masbate City Port. Nakita nga natin dito sa ating likuran yung ginagawang random checking ng mga personnel ng PPA dito sa passenger terminal bago pumasok dun sa waiting area at bago sumakay dun sa Ro-Ro vessel. Ray, halos 6 na oras ang delay ng Ro-Ro bus mula Metro Manila patawid ng isla ng Masbate dahil sa naranasang mabigat na daloy ng traffic sa Quezon Province at sa Naga City sa Camarines Sur. Alas 12 ng tanghali umaalis ang Ro-Ro bus sa PITX sa Metro Manila. Inaasang alas 4 ng madaling araw ay nasa Pilar Port na ito. 4 na oras naman na biyahe sa karagatan upang makatawid sa isla ng Masbate, pero hanggang ngayon ay wala pa yung na-delay na pampasaherong bus. Sa taya ng Montenegro Shipping Lines, alas 2 pa ng hapon posibleng makarating dito sa Masbate City Port ang roll-on roll-off vessel na sinakyan ng pampasaherong Ro-Ro bus. Napagdala naman ng nasa 2,000 pampasahero o pasahero kada araw ang Pilar Port sa Sorsogon. Ito ay mga pasahero na mula pa sa Metro Manila at karatig lalawigan ng Albay at Sorsogon na dumagsa nang magsimula ang holiday rush. Makikita sa litrato na halos puno na ang Ro-Ro vessel na sinasakyan ng mga pasahero. Ang ibang mga pasahero nakatayo na at ang ilan ay nakaupo sa hallway ng barko, baka biyahe lamang patawid sa isla ng Masbate. Samantala, dagsa pa rin ang mga pasahero na umaalis at dumadating dito sa mga pangunahing pantalan dito sa probinsya ng Masbate ngayong weekend. Sa Masbate City Port, pila ang mga pasahero sa passenger terminal na dumadaan sa random checking ng Philippine Ports Authority o PPA personnel. Iniisa-isa ang mga bag ng mga pasahero bago pumasok sa waiting area ng terminal ng pantalan bago sumakay sa mga sasakyang pandagat. Sa labas naman ng passenger terminal, mahigpit na iniinspeksyon ang ginagawa ng mga kawani ng Philippine Coast Guard o PCG Masbate sa mga bagaheng daladala ng mga pasahero. Gamit ang 2 sniffing dog ng PCG K9 unit, sinusuri ang mga baggage bago isakay sa Ro-Ro vessel upang matiyak na walang anumang ipinagbabawal na kargamento. Katulong pa rin ng PCG ang Maritime Police at PPA Security sa pagmamantinig ng seguridad sa pantalan. Nakabantay din sa mga barko ang Coast Guard upang matiyak na hindi magkakaroon ng overloading sa biyaheng sasakyang pandagat. Uma-assist din sa mga pasahero ang mga tao ng PCG, lalo na yung mga mababigat na dwagahin dala ng mga pasahero. Naka-standby pa din ang mga personnel ng mga shipping lines dito sa personal terminal o passenger terminal upang ipaalam sa mga pasahero ang oras na alis ng mga sasakyang pandagat. Kaya nakapagtala na nasa 18,000 ng pasahero na umalis sa mga pantalan sa isla ng Masbate habang mahigit 1,000 o 11,000 naman ang umalis mula ng maglagay ng helpdesk na PPA at PCG para sa offline biyaheng ayos ng Department of Transportation o DOTR. Yan muna ang balita mula dito sa Masbate City Port. Balik sa iyo, Ray. Maraming salamat, Jerry Galicia.